Isang mapagkalingang araw po sa ating lahat. We are so blessed to see you here! Praise God! We are so blessed to have you today. What a wonderful day the Lord has made. Ayan po, let us shout, praise the Lord! Praise the Lord! To God be all the glory. Without further ado, our topic po, ito ay matatagpuan sa aklat ng Juan. In the book of John, chapter 10, verse 16. And that's our text, sorry. Our topic is the Good Shepherd's care over his sheep. The Good Shepherd's care over his sheep. Ayan. Mga kapatid, sabi ng ating teksto, may iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko. At ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, magtataka kayo siguro, ano ang kinalaman ng tupa? Ano ang kinalaman ng pastol? Mga kapatid, alam niyo po, ang mga tupa ay ginamit ng ating Panginoon bilang isang halimbawa. Ayan. Para sa kanyang mga tagasunod. Alam niyo kasi ang mga tupa, napakamasunurin yan. In fact, sa kanyang pagiging masunurin, minsan hindi niya alam na ang nasusunod niya na ay tama o mali. Amen? Kaya ang tupa, kapag ito ay medyo sabihin na natin nadapa o nabaliktad, hirap siyang makaahon sa kanyang sarili. Ewan ko ba, bakit gano'n ang mga tupa? Na kapag sila'y nabaliktad, hirap silang makatayo. Kailangan silang tulungan ng tagapastol o ng pastor para sila makabalik sila sa pagkakatayo nila. Ganyan po ang mga tupa. Pansinin ninyo ha, kapag kayo nakadaan sa mga bulubundukin, tingnan yung mga tupa. Ngayon mga kapatid, we are compared to the sheep because of the vulnerability. Again and again, ang mga tupa, sila po ay mga walang kakayanang maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya nga may mga tagapastol. Kasi kapag may lobo na dumaan, hindi po ba? Kapag may lobo o kambing, ayan, na lumapit sa mga tupa, anong gagawin ng mga tupa? Nangangalat sila. Siyempre, takot sila sa lobo, hindi po ba? Kaya mga kapatid, ang mga tupa ay inihalin tulad ng Panginoon sa atin na mga tagasunod niya. Ngayon po, sabi sa ating teksto, Jesus Christ as the speaker of this verse, may we please read it in English, that the good shepherd, the good pastor, is none other than our Lord Jesus Christ. Amen. Ang Panginoon, ang ating tagapastol. Amen. Tayo ang mga tupa. Praise the Lord. Na kanyang ginagabayan. Kaya kanina, habang paggising niyo po, ang ating Panginoon, habang siya'y nagbabantay, saan kaya pupunta ang aking mga tupa? Praise the Lord. Kaya ang Panginoon, sige, tupa ka, punta ka doon. Tupa, sumunod ka. Sige, pakinggan mo yung enig tupa. Punta. Kaya tingnan niyo po, ang daming tupa na ilalim nito. Okay, so, sa talatang ito, ang mabuting pastor ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Mayroon siyang nabanggit that I have other sheep too that are not in this sheepfold. Ngayon, alamin natin bakit sinabi ng Panginoon na mayroon pang mga ibang tupa na wala sa kawan. Originally speaking, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay magkatawang tao sa pangalang Jesus. Siya ay nagmula sa lahi ng, di ba nang siya ipako dun sa krus, anong nilagay dun sa taas? King of the Jews. Kaya ngayon, itong mga lahi o kalahi ng ating Panginoon, yamang sabi ng mga Hudyo, o sa aming lahi magmumula ang Mesaya, sabi ng mga Hudyo,
Kami lang ang lahi na maliligtas. Meron akong encounter na ganyan eh. Isang Jewish. Sabi niya, you're not part of the church. Only us, the Jews, will be saved. Sabi niya sa akin, talagang nalilisip pa ang kanyang mga mata eh. Pero biyaya, may salita ng Diyos. Ngayon, itong original na sheepfold o kawan, tinutukoy po ito sa Galatians 3:27 to 28. Pero let's jump first to 28. Ayan, para matukoy natin kung ano ba itong sheepfold na binabanggit ng ating Panginoon. Ngayon, sabi po dito, there is no longer Jew. Right? There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ibig sabihin, ito, in the face of the Jews, this is what the reality is. Sabi ng Panginoon, there is no Jew, nor Greek or Gentiles. Sabi kasi sa 27, lahat ng mga nakay Kristo na, amen, sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Kaya yung mga nakipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo, sabi sa 28, wala ng Hudyo, wala ng Hintil. Kayong lahat ay iisang kawan. Praise the Lord. Sabi sa teksto, in John 10:16, mayroon pang mga iba. Bukod sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumampalataya, mayroon pang mga iba. Amen. Tunay. Na idadagdag ng Panginoon sa kanyang kawan. There are sheep who are astray, who are lost. At ang pinakalayunin ng Panginoon ay hanapin ng mga nawawalang tupa. Amen. Para sila malagay sa kawan. Amen. Bakit po? Sapagkat sa loob ng kawan, diyan nangyayari ang pagkalinga ng mabuting pastor. Amen. Praise the Lord. To God be all the glory. Ngayon po, mga kapatid, sabi dito sa English, there will be one flock. Amen. And there shall be one flock and one shepherd. And who is this flock? The church. Amen. The believers, the sheep. At ang mamumuno sa kanila, walang iba, kundi ang nagmamay-ari ng kawan. Jesus Christ. Sino ang nagmamay-ari Jesus ng Christ. kawan? Ang Panginoon. Ang Panginoon kasi, ang may-ari sa atin ng mga tupa. Kaya totoo, mayroong mga tupang mga pasaway. Dito ka, uy, huwag kang lalabas. Lalabas ko na ako. Diba? Lulutan muna siya sa kawan. Sa labas ng kawan. Pero kagandahan ng may ng pastol, mga kapatid, kapag tayo lumabas man sa kawan, mayroong pastol na, balik ka. Balik ka! Dumaan ka dun sa pintuan. Huwag dyan sa bakod kasi magnanakaw lang dumadaan sa bakod. Amen, mga kapatid? Okay, so, at least you get the imagery now. Amen. That's the meaning of our Lord, why He used that illustration. Okay. So, mga kapatid, why do we need a shepherd? That's my question. Why do we need a shepherd? You know, the shepherd is the rightful owner of the fold. By the way, when we say fold, ito po yung kawan. That's why it's called sheepfold. Kawan ng mga tupa. Amen? Anak ka ng tupa. Sino dito anak ng tupa? Amen. Amen. But ayaw natin tanggapin. Di ba mga kapatid, kung ang nanay mo'y tupa, anak ka ng tupa. Di ba mga kapatid? Oh. Ngayon, sabi po dito, our shepherd is the true pastor of the sheep. Kaya ang ating Panginoon, ang siyang mayroong tunay na malasakit sa mga tupa. In fact, sabi nga sa 17, mayroon kasing mga tagapastol na kapag sweldo, pinapakain ng tupa. Kapag wala ng sweldo, iniiwan ng mga tupa.
Anong ibig sabihin ulit ng Panginoon dito? Kapag may sweldo, papakainin ng salita. Pero kapag wala ng sweldo at sahod na pumapasok, iiwan ang mga tupa na mangalat. Bakit? Bayaran nga kasi. Bayaran na tupa. Ngayon, sabi dito sa Tagalog, basahin na lang natin sa Tagalog ito. Bayaran na pastor. To God be all the glory. If we will read these verses, sabi ng ating Panginoon, ang mga hindi tunay na pastor ay mga bayaran. Kaya kapag ikaw bayaran ka, hindi tunay ang malasakit mo. Bakit? Kapag may bayad ka lang, doon ka magtatrabaho. Pero ang ating Panginoon, ang pinambayad niya ay ang buhay niya para tayo kalingain. Hanapin natin yung talata na yan, mga kapatid, na ang mga bayaran ay gayon na lamang iniiwan ang mga tupa, at we can proudly say in this church, the shepherds, under the shepherdhood of our Lord Jesus Christ, we are not paid shepherds. Hindi po kami mga swelduhan. Hindi po kami mga bayaran. Buhay ang naging puhunan para sa mga tupa. To God be all the glory. Kaya mga kapatid, ang Panginoon mismo ay nagbibigay ng buhay sa kanyang mga tupa. Mayroon din siyang karapatan kung magbigay, meron din siyang karapatang kumuha. Di ba mga kapatid? Kaya tignan niyo po mga kapatid, mahal ako ng Ama dahil iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila, at pagkatapos ay muli akong mabubuhay. Inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yan ang isa sa mga katangian ng tunay at mabuting pastor. Amen. Iniaalay ang kanyang buhay para sa mga kapatid. Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya nga sabi sa 1 John 3:16, pinatunayan ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig sa mga tupa nang ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Ngayon, maaari tayong nagtataka, ano ba kasi nangyari dun sa mga ibang tupa? Bakit sila nawawala? Bakit sila wala sa kawan? Bakit sila nangangalat? Bakit po? In Isaiah 53:6, dahil pinili nating umalis. Tayo mismo, kung bakit tayo naligaw, dahil ito ang ating naging pasya. Nung hindi pa natin nasumpungan ng Panginoon, tayong lahat ay naligaw. Sabi ng salita ng Diyos, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Binatala, Pastor, uy, tupa dito ka. Huwag kang pumunta dyan, mapapahama ka. Yung tuloy, na-shoot siya doon sa lagusan ng tubig. Alam niyo ang tupa, kapag na-shoot dyan sa ilog, hindi siya makakaahon, malulunod siya at mamamatay. Totoo po yan. O ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin, pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Sabi sa ADP, mga kapatid, ang ating Panginoon na siyang ating tagapastor, amen, siya ang nagsilbing tupa na doon sa katayan, siya'y pinatay. Para tayo na mga tupang mga ligaw ay mahanap natin ang ating daan. Kaya mga kapatid, sabi dito in 53:6 ng Isaiah, why are there sheep who are not in the fold? Dahil pinili natin ang sarili nating landas. Amen? I think we can all relate. Tonight. Tayong lahat, walang sino man dito di makaka-relate. Tayong lahat, amen? Amen.
Ngayon, sabi dito sa 1 Peter 2:25, basahin natin mabuti. Sabi sa 25, mga kapatid. O, sa 24, okay, sa 25. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Nang masumpungan natin ng Panginoon, nahanap natin ang tagapag-alaga ng ating kaluluwa. Hindi hinayaan ng Panginoon na tayo ay mga manatiling mga tupang ligaw. Alam niyo po, ang ating Panginoon nakikipag-agawan siya lagi sa kaaway. Tunay. Para sa kanyang mga tupa. Iba, sabi ng kaaway, sige, dito ka dumaan. Dito ka dumaan. Masaya ang daan dito. At ang mabuting pastor, ang ating Panginoon, huwag kang dadaan dyan. Huwag kang dadaan, mapapahamak ka. Agawan talaga. Salamat sa Panginoon. Nagmamalasakit siya sa atin ng mga tupa. Ngayon, bakit pa mayroong mga nangaliligaw na mga tupa? Sabi sa Jeremiah 56, dahil mayroong nagpangalat sa kanila. Ito talagang our Jesus is revealing the reasons why there are sheep that are scattered. Sabi po dito in Jeremiah 50 verse 6, na mayroong mga iba. Sabi po dito, ang mga mamamayan ko ay parang mga tupang naliligaw. Pinabayaan sila ng mga pastol nila roon sa kabundukan at kaburulan at hindi na nila alam ang daan pauwi. Mayroon palang mga iba. Take note of the pastol. That's a small letter P. Amen. May pagkakaiba ang capital P sa small letter P. Mayroong mga nag-aakalang mga tagapastol ng mga tupa na nagpangalat sa mga tupang ayo'y naliligaw. Bakit? Mali ang pinakain na pagkain sa kanila. Kaya mga kapatid, huwag lang tayo basta kain ng kain. Amen. Tingnan natin mabuti, pag-aralan natin mabuti kung yung tagapastol ba na yun ay tama ang pinapakain. Dahil kung hindi, maliligaw tayo ng daan. Ngayon, sabi dito mga kapatid, sabi sa Jeremiah 23:32, dahil nga mayroong mga nag-aakalang mga tagapastol ng mga tupa, sabihin na natin, hindi mga tunay na mga tagapastol. Sabi po dito, nagpapahayag sila ng mga panaginip na hindi totoo. Kaya inililigaw nila ang mga mamamayan ko sa mga kasinungalingan nila. Hindi ko sila isinugo o sinabihang magsalita. Kaya wala silang kabutihang maibibigay sa mga tao. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Mayroon palang iba na nagpapastor din ng mga tupa. Nagdadala din ng mga salita ng ating Diyos, pero hindi sila sinugo. Hindi sila inutusan ng Panginoon para magpakain ng tupa. Kaya ngayon, dahil sila ay nagpakain ng mga tupa, yamang hindi sila sinugo at inutusan, ang nangyari na iligaw yung mga nakinig sa kanila. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kapag mayroong kumakatok, at ang sabi, dala-dala namin ang salita ng Panginoon. At pagkatapos iba ang pagkakilala kung sino ang Panginoon. Ang sabi ay, si Jehovah daw ang Ama. Maling katuruan yan. Hindi kay Kristo yan, ganyang katuruan. O kaya ang sabi naman na si Lucifer at ang ating Panginoon ay magkapatid. Maling turo din yan. Lain mo yan. At mayroon din naman nagsasabi na si Kristo ay taong-tao lang. Maling turo din yan. Hindi yan nagpapahayag ng katotohanan patungkol sa mabuting pastor. Kaya mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit mayroong mga tupa na nangangalat.
mayroong ibang nagpapakain sa kanila. Amen. Ngayon, ano ba? Sabi sa Ezekiel 34 verses 5 to 6, sa kawalan ng pastor. Tunay. Bakit ang mga tupa minsay nangangalat? Walang magpapakain. Di ba mga kapatid? Bago nyo nasumpungan ng Panginoon, nasan ba tayo? Nasa kanya-kanyang mga buhay tayo. Nasa kanya-kanyang mga bisyo tayo. Nasa kanya-kanyang paraan ng pamumuhay tayo. Mga mundo at lahat-lahat na. Mga kapatid, bakit? Dahil walang pastor na nagpapakain. Amen. Tunay. Salamat. Pero nung masumpungan mo ang pastor Thank you, ng Lord. iyong buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon na siya ngayon nagpapakain sa iyo. Kung bakit hanggang ngayon buhay ka pa. Gaya ng isang tupa. Tingnan niyo ang sabi dito mga kapatid. At dahil walang nagbabantay sa kanila, nangalat sila at nilapa ng mababangis na hayop. Tuloy natin ang pagbasa. Naligaw ang mga tupa ko. Ginamit ang salitang tupa ko. Amen, mga kapatid? Naligaw ang mga tupa ko sa mga bundok at burol. Nangalat sila sa buong mundo at walang naghanap sa kanila. At ang sabi pa ng salita ng Diyos, mga kapatid, sa Matthew 9:36, nang makita ng Panginoon ang napakaraming mga tupa, mga kapatid, awang-awa siya. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil napakarami ng kanilang mga problema. Pero wala man lang tumutulong sa kanila para silang mga tupang walang pastor. Gaya nila, nasumpungan tayo ng Panginoon na punong-puno ng problema. Naawa ang Panginoon sa atin. Amen. Ang paningin ng Panginoon ay sumabawat isa. Nakita niya itong tupa ko na ito, walang kapayapaan, may kabigatan, nakakaawa, walang tulong, nag-iisa sa buhay, laging nangungulila. Kaya ang mata ng tagapastor, ang ating Panginoon, inabot tayo ngayon. Praise the Lord. Previously natin ngayon narinig ko sa mga tupa ngayon, sa inyong mga patotoo, dati po wala po akong kapayapaan. Pero ngayon kahit may problema, payapang-payapa ang puso ko. Payapang-payapa ang isip ko. Hindi ko alam kung paano. Nakakakain naman kami ng wasto, pero hindi kami pinagkukulang. Amen. Bakit? Dahil naawa ang Panginoon sa atin. Praise the Lord. Tayo mga tupa, laging problemang mayroon sa ating isip, sa ating puso. Naawa na sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, mayroon pang mga iba na wala sa kawan na ito. Kaya ang nais niya, maibalik sa kawan nang sa gayoy maranasan ang kalinga ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon, may mawala lang na isang tupa. Iiwan niya ang 99 na tupa. Ganito tayo kahalaga. Maaaring sinasabi ng ating mga sarili, di naman ako karapat-dapat. Kung ikukumpara ko ang sarili ko sa kanila, sino pa naman ako para hanapin ng Panginoon? Salamat. Sino ba naman ako para abutin ng Panginoon? Mas maraming mga matuwid kaysa akin. Pero tingnan nyo ito mga kapatid, sabi sa Luke 15:4-7, ang Panginoon pala dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga tupa. Sino ang mga tupang ito? Praise the Lord. Tayo. Tayo ang mga tupa ng Panginoon. Kung kayo ay may 100 tupa, sabi ng Panginoon, kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba't iiwan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? Handa niyang iwan
ang 99 dahil mahal na mahal niya kahit isang tupa lang ang nawawala. Ganyan tayo kahalaga sa ating Panginoon. At napakasaya niya kapag makita niya ang kanyang tupa sa kanyang pagkawala, makita niya ang tupa, nahanap niya, nasumpungan niya. Tingnan niyo ang sabi ng salita ng Panginoon. Tuloy natin ang pagbasa. Glory to God. At kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin pauwi. Nang makita ang tupa, inilagay niya sa kanyang balikat. Dali-dali siyang umuwi at sayang-saya. At sabi niya, nahanap ko na ang aking tupang nawawala. Mga kapatid, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Thank you, Lord. At sabi pa hanggang sa talatang 7, sabi sa verse 6, mga kapatid, pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. Mga kapatid, oh, praise God. Mahal tayo ng Panginoon. Thank you, Lord. The Lord loves us so much. He has this personal relationship with us that even in the communion table, He knows who is not there. He knows who is not around. That even in the time where the sheep gather as one to worship our good shepherd, He's looking for you when you're not around. And it hurts and breaks His heart whenever He doesn't see you there. Ang mga kinauupuan nyo ngayon ay nakatatak sa mata ng Panginoon. At tayo'y kanyang hinihintay na magkatipon at sambahin ang ating mabuting pastor. Ang ating Panginoon, kaya sabi sa 7, ano sabi sa verse 7, mga kapatid, at sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang-masaya sila roon. Dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Kaya alam nyo, ngayon, kung may tupang magsisi, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, Praise the Lord. mayroong pagdiriwang sa langit. Sapagkat mayroong isang tupang nagsisi na noon ay nawawala at ngayon ay nasumpungan ang Panginoon. Ang mabuting pastor, sasabihin ko sa inyo, mga libo-libong mga anghel ang mga nagdiriwang. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord. To God be all the glory. Ngayon, what is the good shepherd's love for his sheep? Sabi sa John 10:11, He gives His life for the sheep. Ibinibigay niya ang kanyang buhay Praise the Lord. para sa mga tupa. Sino sa atin dito handang ibigay ang buhay Amen. sa kanyang kapatid? Amen. Praise the Lord! O halimbawa, yung kapatid mo nagkasala sa'yo. Ngayon, siya dapat mamamatay. Sasabihin mo, sige ako na lang mamatay para mabuhay siya. Sino maglalakas ng loob? Natawa si sister. Amen. Amen. Baka may second option. Baka Praise the Lord. may option B. O mga kapatid, no? Pero tingnan niyo ang Panginoon. Tingnan niyo ang Panginoon. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Praise the Lord. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Gusto niyong malaman kung anong ginawa ng Panginoon para sa mga tupa? Gusto niyo pong malaman? Amen. O sige, basahin natin yan. Sabi sa Isaiah, to God be all the glory in verse 53. Umuumpisahan natin yan sa verses 4 at sa mga sumusunod na talata. Paano? Paano niya ibinigay ang kanyang buhay? Sabi sa Tagalog, ang totoo, iniis niya
ang mga sakit at mga kalungkutan dapat sana tayo ang dumanas. That's why he's called the man of sorrow. Yung mga dala-dala nating mga kabigatan, dinala niya yun sa krus ng Kalbaryo. Yung kaparusahan ng kamatayan, inilagay niya sa kanyang mga balikat. Siya'y hinampas, siya'y minura, niyurakan. Mga kapatid, inalipusta, he was deeply humiliated. Yet he's the Son of God. Siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Tuloy natin ang pagbasa. Ang sabi sa verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Amen. Yung mga kasalanan natin, dahil tayo'y matigas ang ulo ng mga tupa. No. This is my way. I did it my way. Baba. Sinisigaw mo pa sa awit mo yan. Pero, tingnan ninyo, dahil sa ating katigasan ng ulot kasalanan, tayo pala ang sumugat sa Kanya. Tayo pala ang dahilan. Bakit siya napako doon sa krus? Tayo. Dahil sa ating mga pagkakasala. Sabi pa ng salita ng Diyos, binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang marusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Praise the Lord. Na imbis sana na tayo ang napako sa krus. Na imbis na sana tayo ang nabubog at namatay doon. Sabi niya, tiniis niya. Thank you, Lord. Kaya ngayong Holy Week, mga kapatid, ngayong Holy Week, mag-isip-isip tayong mabuti. Siguraduhin natin na pinagdiriwang natin ng tama at ng may buong kamalayan. Bakit ito tinatawag na Holy Week? Dahil mayroong isang Kristo nagkatawang tao sa pangalan na Jesus na namatay para sa atin. This Holy Week, let us not forget to think the one who died for us. Amen. At the cross, Romans 5:8, na habang tayo'y nagkakasala pa, namatay siya para sa atin. Can you just imagine? Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit noong tayo'y makasalanan pa. Bakit mo ibibigay ang buhay mo sa taong alam mong makasalanan? Right? Pero sabi ng salita ng Diyos, na kahit tayo'y makasalanan pa, pinili niya. Pinili niya na mamatay para sa atin. Kaya kung itutuloy natin sa pagbasa, sabi sa Isaiah 53, anong sabi sa verse 6, andyan pa po ba kayo? Amen. To God be all the glory. Tayong lahat ay parang mga tubang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin, pero siya ang pinarusahan ng Panginoon na parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Ituloy pa natin yung pagbasa na yan. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumain. Ang tupa kasi hindi naman dumadain. Amen? Pansinin ninyo, kapag aalisan ng buhok ang tupa, ano bang sasabihan niya sa tagagupit sa Di po ba? Susunod lang ang tupa eh. Diba? Susunod siya dun sa mag-aakay sa kanya at hindi niya alam, aalisan siya ng buhok at saka kakatayin. Tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumain. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Mahal niya tayo ng mga tupa. Kaya siya na ang nagpakatupa, nagmasunurin. Sabi sa Philippians 2:6-8 hanggang 9, hanggang sa kanyang kamatayan, nagmasunurin siya. Praise the Lord. Para tayo magmamatay. Praise the Lord. Sabi po dito, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Nagkatawang tao siya para sa atin.
Naging tao siyang tulad natin. Tunay. Kaya dahil siya'y nagkatawang tao, maaaring sabihin ng tao, ano naman ang alam ng Panginoon sa akin? Di naman niya alam yung bigat ng aking dinadala. Kaya nga siya nagkatawang tao Nice. Para maranasan niya ang mga nararanasan mo. Tunay. Para maunawaan niya yung bigat na yung dinadala. Para may paramdam niya sa iyo at may paunawa niya sa iyo na alam niya Tunay. kung ano ang kanyang pinaninindigan na ang buhay niya ay kayang ibigay sa iyo dahil mahal ka niya. Dahil alam niya lahat ng karanasan mo. Mga kapatid, Salamat. kaya hindi natin masasabi, ano naman ang pakialam ng Panginoon sa akin. In Jesus' name. Namatay nga siya para sa iyo, mga kapatid. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Napakapalad natin. Amen. Mayroong mabuting pastor Amen. ang umiibig sa atin. Ngayon, the good shepherd gives his life for the flock. And not just that, what makes the Lord our good shepherd? He will bring the sheep back to their pasture. Pangako ito sa iyo ng Panginoon. Na kapag ika'y nawawala, ibabalik ka